Magandang oras po muli sa inyo mga kapatid kay Kristo at mga kamag-anakan sa laman at mga kababayang Pilipino na sa iba't ibang sulok ng mundo. Kayo po ay muli naming inaanyayaan na makipag-aral, makipakinig na po sa salita ng Diyos na nais kong ipaabot sa inyo ngayong oras. Ang pag-aaralan po natin ay makikita sa aklat ng mga taga-Roma sa Kabanatang 9 at saka sa Kabanatang 10. Mga ilang talata po rito. Dito po sa Roma, Kabanatang 9, ganito po yung sinasabi. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita rito. Na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. Talatang 3, sapagkat ako'y makapagnanasa na kuman ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Dito naman po sa Kabanatang 10, magsisimula sa talatang 1 hanggang 4. Ganito rin po sinasabi, ito po ay si Pablo rin ang nangungusap dito. Kanya pong sinabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Sapagkat sila ay pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Napagat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Talatang 4 po, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating puso. Tayo po ay saglit na manalangin bago tayo magpatuloy. Amang Diyos na sumasalangit, sa ngalan po ni Jesucristo na aming Panginoon. At sa tulong ng Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat at muli kaming nagkaroon ng ganitong pagkakataon upang mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ang iyong banal na salita na siyang nagbibigay liwanag sa amin patungkol sa aming relasyon sa inyo, sa aming pananampalataya at sa katutuwid po na yung mga sarili ko naman po ang pagkakamali. Yan mo, Panginoon, na kami magpakumbaba na may tuwid ang aming mga sarili kung nakikita mo o wala po sa iyong salita ang aming kalagayan spiritually, Father God. At let the Spirit of God that dwells in us help us to understand your word, Father God, para lalo na yung mga tagapakinig namin upang ito po'y magsilbing pakinabang sa kanila spiritually, now and in eternity. But most especially, it's our desire, Father God, that you will be glorified through this kind of Bible study or pagbabasa po ng salita. And this is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. So ito pong passages na binasa ko ay parehong nasa aklat ng Roma. Ano po, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa dalawang kabanatang magkasunod, Kabanatang 9 at Kabanatang 10. At kinuha ko po dito ang pamagat na ang panalangin ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa Udsyo at kamag-anakan sa laman ng mga reliyoso. Yun po ang pamagat ng ating aralin. No po? Panalangin ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Udsyo at sa mga kamag-anak niyang ayon sa laman ng mga reliyoso. Alam po ninyo, ayon sa statistika o sa survey, ang percentage po ng Filipino Christians is 92. Dito po sa ating bansa, 92%. And the remaining 8% consider po na non-Christian sila. At ito po ay kanilang sapantaha, ano po, na ganito kalaki yung percentage
ng mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Sabalit, sa bagay na ito, ano po, tandaan po ninyo, wala akong intention na umatake, no? O magsugat ng damdamin ng sino man, lalo na sa mga ikangay kaiba ang kanilang pananampalataya kaysa sa akin. Ngunit, ang layunin ko po dito ay may tuwid, ano po? Ang pananampalataya ayon sa ikangay pamantayan ng salita ng Diyos. Hindi po sa sariling aka-aka o karunungan o kaisipan, kundi naaayon po sa salita ng Diyos. Kung katotohanan po, itong 92% na po, ang mga Pilipino ay Kristiyano, ano po, palagay ko wala nang pinakamagandang bansa, ano po, bayan na titirhan, kundi ang ating bansang Pilipinas, kung ganito po kalaki, ano po. Ang katotohanan, the 92% of the population in the Philippines are Christians. But sad to say po, kung hihambing natin sa Biblia, ano po, ang kapahayagang ito ay parang hindi po angkop, no? Kung titingnan natin ang buhay ng mga, sabihin natin ng mga Pilipino, kasama na ako doon, ano po, magmula doon sa mga namimimuno ng ating pamahalaan, ano po, Pilipinas. Kasalukuyan nga po, nagbabanggaan ng ating mga politiko, ano po, at dahil sa corruption, dahil sa iba't ibang kasinungalingan, ano po, at paninira ng isa't isa, kung kaya hindi ako makapaniwala na ganito kataas. Palagay ko naman itong 92%, kung naalala nyo ang aking preaching po, iba yung tinatawag na professing Christians, at saka iba naman talaga yung possessing Christ into their lives po. Yan ang pagkakaiba doon. Probably, itong 92%, they are professing Christians. But biblically, Christ is not in them. Is not dwelling in their hearts. Na po. Kasi kung ang mga 92% na ito ay talagang si Kristo yung nananaan sa buhay nila, sa puso nila, well, wala pong ganong kalagayan ang gobyerno natin. Na po. Kasi lalong-lalo na, karamihan sa mga politiko natin, sila po ay mga reliyosong tao. Na po. Nagsisimba tuwing linggo, makita mo. Subalit, sa kabila naman noon, ika nga meron naman talagang korupsyon sa gobyerno. Kailangan mong patunayan yun, no? Kung inakasaan mo na gano'n, meron ka talagang ebidensya. Pero kung wala kang hawak na ebidensya sa kabuuan lang, sa mga napangyayari, maniniwala ka na meron, ano po. Kung kaya't sabi dito ni Apostol Pablo, ang pinatotohanan niya sa kanyang mga kapwa Udyo at mga kamag-anakan sa laman. Po, sabi niya, ako nagsasalita ng katotohanan. Hindi ako nagsasinungaling at ginawa pa po niyang saksi sa budhi niya ang Diyos Espiritu Santo. Sabi niya na ang mga kamag-anak niya ito ay merong tinatawag na pagmamalasakit, ito ang word, no? Sa Diyos. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Na po? Sa English po, ganito yung pagkasabi eh. They have a zealousness about God, but not according to knowledge. Ibig sabihin, sila, very, very zealous, very active as far as God is concerned. But the problem is not according to knowledge. It's too far based on what the Bible or the Word of God says. Kasi po, ang authority ng pananampalatayang Kristiyano ay ang Biblia.
Ito yung batayan, the basis of our faith and practice as Christians. Sabalit, kung hindi naman nakikita, o mali, ayon sa tinuturo ng Biblia, ito yung sinasabi ni Pablo, na sila ay mayroong pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, hindi ayon sa tamang turo ng salita ng Diyos. So, nakakalungkot po. Si Pablo na nagsasalita rito. Kung kaya, meron po siyang tinatawag na pagmamalasakit sa kanyang mga kababayang Udyo. Kasi yung mga Udyo po, kilala nila yung tinatawag na 5 books of Moses sa yung tinatawag na Pentateuch or Torah, yung 5 books in the Old Testament from Genesis, ewan ko kung tatama ako, Genesis, Exodus, Leviticus, ano pa yung Numbers yata, and Deuteronomy. Those are the 5 books, the Pentateuch. Alam po nila yun. At ang mga iba pang sulat ng mga propeta, mausay po sila. But the problem is, hanggang doon lang sa kanilang pagkaalam, hindi nila talagang naunawaan din. Kaya masasabi natin, marami ang mga taong reliyoso, lalo na dito sa atin. Subalit, kung ang pagbabatayan ay ang salita ng Diyos, napakalayo po ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pagiging reliyoso, at yan po ang sayang, sabihin natin sayang, o nakalulungkot kasi nga po, kung ganun kakaseryoso, ngunit mali naman, I think sayang lang, nakakalungkot lang. Kasi ang usapan dito is eternity, yung pangwalang hanggan. Kaya, hanggat maaari nga po, katulad ni Pablo, ganun din ako. Hanggat maaari nga, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay may pangaral sa mga kamag-anakan, sa mga kababayan, upang kung sila po ay hindi magmamataas at magpapakumbaba sa turo ng salita ng Diyos, at tatanggapin ito. Okay, pakikinabangan po nila ngayon at hanggang sa walang hanggan. Kaya si Pablo po, ang kanyang panalangin, ang kaligtasan nila. Ang sabi pa nga niya sa matinding pangungusap, kahit na daw siya ay itatakwil mula kay Kristo, bagamat hindi na mangyayari yun. Kapag ka na kay Kristo ka na, hindi ka na itatakwil. Wala nga ganay yung relasyon mo sa Diyos sa pamagitan sa Kristo. Ngunit ito po ay nagpapahiwatig lamang kung gaano po ang kanyang masidhing panalangin at pagnanasa ng kanyang mga kamag-anakan sa laman at mga kababayan ay maituwid ang kanilang pananampalataya. Ngayon, ang sabi po niya, wala silang pagkaalam sa katuwiran ng Diyos. At dahil dito, sabi niya, meron silang pagsusumakit na may tayo ang kanilang sariling ideya, sariling paniniwala. Hindi sila napapasakop sa katuwiran ng Diyos. Ngayon, ano ang katuwiran ng Diyos? Kung babasahin natin ang salita ng Diyos, lalo na sa aklat nga ng Roma, Galatia, at iba pang aklat ng Bagong Tipan, na ang katuwiran ng Diyos, yung tinatawag na righteousness of God or the justification of anyone who will believe in Christ, yung pananampalataya ng isang tao sa ginawang katubusan ni Jesucristo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Sino man ang mananalig dito, ibibilang siya ng Diyos na matuwid na. He will be justified if he or she has a personal faith in Christ as Lord and Savior. Hindi yung kautusan na sisikapin mo o pipilitin mo na through your
effort doing good, or giving alms to the church, or joining a local group of or local church, hindi yun ang makapagliligtas sa isang tao. Hindi yun ang katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran po ng Diyos, siyang tanggapin mo na si Kristo ang siyang namatay, nilibing muling nabuhay, at nagkaroon ng katubusan at kapatawaran ang lahat na magsasampalatay sa Kanya. Subalit, hindi po nila pinaniniwalaan yan. Hindi nila pinagtitiwalaan yan. Ang sa kanila, meron silang sariling paniniwala. Ano po? Kaya nga, sabi dito ni Apostol Pablo, itinatayo nila ang sariling kanila. Ano po? At pinagsisikapan nila na may tayo ang sariling kanila. Ibig sabihin yung sariling katuwiran nila at hindi sila napapasakop dito sa katuwiran ng Diyos. Sa Galatia chapter 3 verse 11 po at sa Romans 3 verse 23, lahat tayo ay makasalanan at ang kautusan ay hindi maaaring matanggap na banal ang isang tao sa harapan ng Diyos. Kapagkat hindi natin kayang tuparin ang buong kautusan para tayo maging banal. Kung kaya't sabi ni Santiago, yung 10, mahulog ka sa isa, lahat na pinagkasalanan mo na. So if you are relying on these commandments, you're trying your best to follow this, you cannot be saved. Ano po? Kasi it's not enough in the sight of God to become righteous through following the 10 Commandments. O anuman po, o reliyon, o anuman. Kasi mga tao ngayon, marami po yung tumatayo o nagsusumakit na may tayo ang sariling kanila. At hindi sila napapasakop sa katuwiran ng Diyos. Ngayon, ano po yung katuwiran ng Diyos? Ayon dito sa talatang 4, sa Roma 10:4, sabi po dito, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yun po, napakasimple. Ano po? Si Kristo yung kinauwian ng buong kautusan. Ano po? Upang isang tao na maniwala o magtiwala sa kanyang ginawang pagtubos ay mabibilang na banal. Yung sasampalataya nito. Yun lamang po. Ano po? Ngayon, pagkatapos nun, of course, kung nais mong sumunod sa kautusan, lalong mabuti. But you cannot depend on obeying the law, the commandments, to get saved or to be justified by God. No. Kasi walang ang tinatanggap na banal, matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Kung mangyayari po na ang tao ay maliligtas sa pamagitan nito o ng kanyang relihiyon o ng kanyang pagiging reliyoso, hindi na po papanawag dito sa lupa ang Panginoon Kristo na Diyos na nagkataong tao. Subalit, sapagkat alam ng Diyos na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili saan mang kaparaanan. Ang sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa mga tao at ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo, anak ng Diyos. Upang sino mang sa kanya ay sumampalataya, sino man po, hindi namimili ang Diyos. Anong sampalatayanan nila? Na siya ang nagsakripisyo, na siya ang naipako sa krus, ibinuhos ang kanyang dugo, namatay hanggang sa inilibing, ngunit muling nabuhay, tumakyat sa langit. Upang sino man ngayon ang sumampalataya sa kanya, na po, ang sabi ng pangako, hindi na mapapahamak o hindi na mahatulan, hindi na mapaparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun po kasimple, na po. Subalit, tandaan natin, simple man pong sinasabi ko, ang ganitong paraan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, at alam niya kung totoo at hindi, no? Ang paglapit ng isang tao sa Kanya bilang isang makasalanan nagsisisi, handang talikuran ang kanyang mga kasalanan at ang pagpapasakop sa katuwiran ng Diyos, susunod sa Diyos, sasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alam po ng Diyos kung totoo ang pananampalataya ng isang tao, makikita po sa Kanya yon. Magpapasakop siya katuwiran ng Diyos, sasamba sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Alright? At pag wala po yung patunay na gano'n, masasabi natin kahit 1,000 mo pang beses sasabihin
ikaw ay nagsisi at tuminggap po si Kristo, pag hindi napatunayan yan sa buhay mo, ano po, hindi po matatanggap yan sa kaharian. Alam po ng Diyos yan. Kung lalapit tayo sa Diyos, suko natin ang ating buhay, handa tayong tumalikod dito, mga kasalanan, pinagsisihan natin tungo sa kabanalan. At pagkatapos, tanggapin na si Kristo lamang ang daan patungo sa langit. Wala na pong iba, kundi siya lamang. Na po, huwag kayong magtiwala sa sinasabi ng iba, pumasok sa aming reliyon at ikaw maliligtas. Makisama ka sa amin. Wala pong reliyon makapagliligtas. Na po, subalit kung ikaw ay anak na ng Diyos, kailangan mo rin makisama sa isang pagtitipon kung saan tama ang kanilang doktrina, tama ang kanilang pagtuturo na naaayon sa salita ng Diyos para sa paglago mong spiritual. Sapagkat ang paglago po ay kaiba doon sa pasimula ng iyong buhay Kristiyano sa pamagitan ng kapanganakan mong Espiritu. Po, sa pamagitan ng Espiritu Santo, gumumabay sa iyo, pamagitan ng salita ng Diyos, at yung pagtangkap mo ng buong puso mo kay Kristong Diyos na tagapagligtas. Kaya po mga kapatid at mga kamag-anakan at mga kababayan Pilipino, ito rin ang nasa ko sa mga kapwa Pilipino. Kaya nga po, Tagalog ang mensahe ng pinag-aaralan natin ngayon. At saka, mga kamag-anakan sa laman, wala nang higit pang, may matutulong mo sa mga kapwa mo tao, lalo na sa mga kamag-anakan mo. Kaysa dito, na mailapit mo sa kanila ang tamang turo ng salita ng Diyos para kanilang pakikinabangan. Napakalungkot po na napakarami ng mareliyoso na kapwa natin Pilipino. Ewan ko, ilang percentage naman, doon sinasabing 92% percent ay professing Christians. Ilan talaga ang totoo doon? Kaya mga kapatid sa Panginoon, tingnan nyo yung sarili, tingnan ninyo ang salita ng Diyos. Ang aking bang ginagawa bilang isang reliyoso ay naakma, natutugma ba sa tamang turo ng salita ng Diyos. Kasi ang kinalulungkot dito ni Apostol Pablo, meron nga silang pagmamalasakit sa Diyos. So, ibig sabihin nyo, their zealousness to God. And yet, without knowledge, hindi sila natututo sa tamang turo. At in fact, sabi niya, tinatayo nila, pinipilit ng itayo sa sariling aka-aka nila. Hindi po ganoon. Ang salita ng Diyos, ang siyang lamang authority, basis of a true faith in God. And then also the practices of a true Christian. So, mga kapatid kay Kristo, kamag-anak sa laman at kaibigan Pilipino, ito po ang napag-aralan natin ngayon. Sana masuri natin ang sarili kung ating pananampalataya ay natatama sa tamang turo ng Biblia na ang katwiran ng Diyos ay wala sa kautusan, wala sa reliyon, wala sa anumang bagay, kundi ang ginawa ni Kristo na dapat mo lamang pagtiwalaan. At kung ito'y magagawa mo, makikita rin ang katunayan nito sa iyong pang-araw-araw na pamuhay. God bless po. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos.